Mami Onyx, pagkatapos ng event ng gabing iyon, natutuwa si Josefa sa ipinakita kong talento, Mami Onyx, at kung paano ko i-handle ang situation na kahit nawalan kami ng music at medyo nagdadabog ang aming DJ ng gabing iyon, Mami Onyx, nagawan ko pa rin ng paraan, Mami Onyx, upang manatili ang mga tao sa loob ng bar na iyon, Mami Onyx. Kaya sa sobrang tuwa ng aming boss, inanyayahan niya ako na sumama sa kanya para kumain sa labas, Mami Onyx. Subalit, nagtataka ako sa inaasal ni Josefa nung gabing iyon dahil agad-agad niyang tinutulan ang paanyaya ng aming boss sa gabing iyon, Mami Onyx. At nagulat ako dahil bigla akong hinila ni Josefa palabas ng bar at dahil sa pagmamadaling iyon, muntik na akong masubsob sa pintuan ng bar na iyon, Mami Onyx. Kaya sa aking pagtataka, agad kong tinanong at hinila ko pabalik ang aking kamay na siyang hinila ni Josefa nung gabing iyon. Kaya Aray, ano ba? Ate Josefa, ano ba yung ginawa mo? Ang sakit ng kamay ko. Bakit man ako hinila ng ganun? Parang may kinatatakutan ka. Ano bang meron, ha? Pwede mo naman siyang sabihan na hindi tayo pwede at hindi mo na kailangang hilain ang kamay ko. Baka masubsob ako, Diyos ko. Diyos ko. Abigail, pasensya ka na talaga. Kailangan ko lang gawin yun para isipin ng boss natin na hindi ka available. Kailangan mo magpahinga. Believe me, trust me, alam ko kung anong ginagawa ko. Ayoko mapahamak ka, dear. Kaya, sundin mo lang yung mga sinasabi ko, okay? Ano bang reason? Sabihin mo. Alagaan kita. Yun ang pangako ko sa iyo, di ba? Kaya, sumunod ka na lang at huwag matigas ang ulo. Sige na, umuwi na tayo. Papara na ako ng tricycle. Josefa, parang sasakyan niya ni boss. Uminto. Parang bababa siya ng sasakyan niya. Diyos ko. Josefa, lalapit sa atin dito si boss. Ay, naku, hindi talaga yan titigil hanggat hindi niya nakukuha yung gusto niya. Josefa, Abigail, sumakay na lang kayo sa sasakyan ko, ihatid ko kayo. Sa ganitong oras, wala nang tricycle na dadaan. Kaya sige na, para makapagpahinga kayo ng maaga. Diba sabi mo, Josefa, kailangan magpahinga ni Abigail, kaya sige na, sumakay na kayo sa sasakyan ko. Ay naku, matanggihan ko pa ba ito nga? Sige, sakay na tayo. Sige boss, sasakay na kami. Salamat. Halika na, Abigail. Sakay na tayo sa sasakyan ni boss. Ingat kayo sa pagtawid. Abigail, Josefa, ayaw niyo ba talagang kumain muna bago ko kayo ihatid sa bahay or kain muna tayo? Gutom na rin ako eh. Ay, boss. Sobra na kaming pagod. At sigurado ako si Abigail pagod na rin. Di ba dear? Pagod ka na? Uwi na tayo, di ba? At saka boss, may pagkain kami sa bahay. Masisira din yun pag hindi namin kainin. Huwag kang mag-alala, boss. May pagkain kami sa bahay. Sige. Hatid ko na kayo. Josefa, matagal na akong nagtatrabaho sa bar. Pero hindi mo pa rin sinabi sa akin kung bakit lagi mong iniiwasan si boss sa tuwing nang anyaya siya sa atin na kakain sa labas. Kawawa naman.
Hindi ba pwedeng pagbigyan natin siya? Naawa na kasi ako sa kanya eh. Halos gabi-gabi na siyang nag-imbita sa atin na kakain tayo sa labas kasama siya. At kahit sunduin niya ako dito, gusto niya akong ilabas. Dahil bilang pasasalamat, ayaw mo pa rin payagan. Ano ba talagang problema, ha? Naawa na talaga ako sa kanya. Ay nako dear, hindi ka pa ba inaantok at nagtatanong ka na naman ulit ng ganyan? Ha? Ako inaantok na ako ah. Pero sige, sagutin na rin kita. Alam mo dear, concerned ako sa'yo dahil mahal kita bilang kaibigan ko. Bilang tinuturing na kita na nakababatang kapatid ko dear. Ayaw ko mapahamak ka. At saka kilala ko yung boss natin, matagal na ako nagtatrabaho sa kanya. Mapaglaro siya sa mga babae. At ayaw ko na mapabilang ka sa kanyang listahan. Siya yung tipong lalaki na ayaw magpatali. Gusto niya enjoy lang niya ang buhay niya. At ayaw kong mapabilang ka sa mga babaeng nakahilera na umaasa na pakakasalan. Alam mo, kapag nakuha na ng boss natin ang gusto niya sa'yo, 36 degree magbabago ang pakikitungo niya sa'yo dear. Kaya pakinggan mo ako ah. Seryosuhin mo at mag-ipon ka habang nagtatrabaho ka pa sa Buntoyas Bar. Kasi pag wala ka na sa Buntoyas Bar, siguraduhin mo na meron kang mapapala doon. Meron kang naipon, ganoon. Kasi maganda ng boses mo, na-ensayo mo ng masyado, nabihasa mo ng masyado yung boses mo at marunong ka nang humarap sa mga tao, pwede kang mag-Japan. Okay? Mataas ang pangarap ko para sa iyo. Hindi lang dyan sa Montoyas Bar kung saan ka nagtatrabaho ngayon, kung saan tayo nagtatrabaho ngayon. Gusto ko na mawala man ako dito sa mundo ay nasa maputi kang buhay. Okay? Naintindihan mo ko? Hindi ko alam kung bukas wala na ako, sa sunod mga araw wala na ako dito sa mundo. Concerned ako sa iyo dear. Ayoko mapahamak ka dahil kilalang kilala ko ang boss natin. Naintindihan mo ba ako ha? At saka please lang, tama na yung katatanong mo tungkol sa boss natin dahil yun lang talaga ang pwede kong sabihin sa iyo na talagang kirengkeng sa mga babae ang boss na yan. At pag nakuha na niya ang gusto niya sa iyo, goodbye ka talaga. Kaya seryosuhin mo na lang ang trabaho mo. Alam ko ang paulit-ulit kong sinabi ito sa iyo sa tuwing magtatanong ka sa akin. Pero kailangan kong ipasok sa iyong pag-iisip ang dapat mong, ang dapat mong tandaan. Okay? Alam kong nahuhulog na rin yan loob mo. Hindi lang yan awa. Alam kong may pagtingin ka rin sa boss natin. Pero excuse me dear, tigilan mo yan. Okay? Okay. Sige. Sige. Papasok na ako sa kwarto ko. Abigail, sandali. Abigail, mahal mo na ba si Carlos? Mahal mo na ba siya? Nahulog na ba ang loob mo sa boss natin? Sagutin mo ako ng totoo. Sabihin mo. Ang sa akin lang naman, dear. Ayokong masaktan ka. Baka pagsisihan mo kung ano mang maging desisyon mo ngayon kung hindi kita pipigilan. Ang dami ng babae na pinapaiyak at nagdusa ng dahil sa kagagawan ni Carlos. Ayokong mapabilang ka. Naway naintindihan mo ko pero kung mahal mo na, wala akong magawa. Basta nandito lang ako
Sige. Sige. Kung gusto mo rin siya, bahala ka. Bahala kang magdesisyon. Basta lagi mong tandaan, hindi ako nagkulang. Naintindihan mo ba ako, ha? Hindi ako nagkulang. Kung sakali man, kung ano mang mangyari at kahinatnan ng iyong nararamdamang iyan, nandito lang ako. Nandito lang ako para sa iyo. Salamat, Josefa. Salamat dahil pinapayagan mo na ako. Salamat talaga. Josefa, alam kong makakatulong si Carlos sa akin na babawi ko yung bahay na kinukuha ni Chang sa akin. At alam ko rin na totoo pa rin ni Carlos yung pangako niya sa akin na hindi niya ako papabayaan at sawang-sawa na rin ako bilang isang mahirap. Josefa, maraming salamat ha. Walang problema, dear. Sadyang concerned lang talaga ako sa'yo. Mahal kita. Kaya ayokong masaktan ka. Nandito lang ako. Nagmamahal sa'yo. Salamat, Josefa. Sige, papasok na ako sa kwarto ko ha. Salamat talaga. Diyos ko. Sana nagkamali lang ako sa nakita ko sa mga mata ni Josefa. Parang hindi siya totoong bakla. At parang biglang nagbago yung boses niya. Parang naging tunay siyang lalaki. Siguro nagkamali lang ako.